Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa mga kaloob na ito. Salamat, Panginoon, sa aming pong mga trabaho, sa aming pong, sa inyo pong provision sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa umagang ito, meron po kaming kakayahan na magbigay, Panginoon. Lord, patuloy po naming panalangin, naturuan niyo po kami, Lord, na maging mapagbigay na kagaya po ninyo. At tunay, Lord, na pagpalain niyo po ang mga kaloob na ito at tunay na gamitin, O God, para po sa inyong kaharian. Salamat po, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan. Happy Lord's Day po sa bawat isa, di ba po? Sige po, tayo naman po ay dumako sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. At yung pag-uusapan po natin ngayon ay suffering and Christians. Matatagpuan po natin yung topic natin o yung text natin sa Romans 5:3-5. Sige po, bago yung lahat, tayo po ay muling manalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa umagang ito. Salamat, O God, sa biyaya at grasya mo sa amin, Panginoon, na maaari po kaming makatayo sa inyong harapan, Panginoon. Maaari kaming makapakinig at matuto mula sa inyong salita. Panginoon, sa umaga pong ito, talastas niyo po ang aming mga puso at tunay nalinisin niyo po kami sa anumang aming karumihan. At tunay, Lord, naturuan niyo po kami, O God, ng inyong pong salita. Ano man, O God, yung aming pinagdaraanan, ano man, Panginoon, ang aming mga kinaharap, amin po itong binibigay sa inyo at tunay na gamitin mo po ang lahat ng ito para po sa inyong kaluwalhatian. Ano man, O God, yung banta ng kaaway, so umagang ito amin pong sinasaway at tunay na dinedeklara namin na wala siyang kapangyarihan na manggulo, na sirain, O God, ang aming pagtitipon, Panginoon. Kayo lamang po ang tunay na maghari at maitaas sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. So, yung pag-uusapan po natin, yung title po ng topic natin is Suffering and Christians. Yung topic natin po is relatable po sa bawat isa. Kasi po, lahat po tayo nakakaranas. Diba? Sino po ba ang hindi nakakaranas ng paghihirap? Mga deaths. Dahil buhay po tayong lahat, tayo po ay nakakaranas. Iba-iba man po, pero lahat po tayo ay nakaka-experience. Christians or non-Christians are subject po sa usapin na ito. Ito yung commonality na na-experience ng bawat isa, Christian man o hindi. Bakit po? Kasi we live in a fallen world or broken world. And suffering o paghihirap is very normal sa mundo natin. Di ba po? Bakit po? Because of our sins. Dahil po sa kasalanan ng tao. Kaya nagsasuffer ang isang tao. Hindi lamang po yun maging yung mga consequence or anong Tagalog ng consequence? Or resulta ng kanilang mga ginawang maling desisyon. Kaya po naghihirap o merong kahirapan ang isang tao. Or sometimes, hindi dahil sa kasalanan or hindi rin dahil sa mga wrong decisions natin, sometimes, God just allows it. Talagang pinapahintulot lamang ito ng Panginoon. Kagaya po nung na-experience ni Job. Si Job po ay isang taong matuwid at wala pong dahilan para ma-experience niya yung mga grabing paghihirap niya. Pero God allows it. Diba po? Alam niyo po, the difference of suffering nating mga Kristiyano sa mga hindi po mga Kristiyano, non-Christians suffers for nothing, while Christians suffers for something.
Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga non-Christians po, yung mga unbeliever o hindi nakakakilala sa Panginoong Hesukristo, naghihirap sila, nakakaranas sila ng mga problema, kapighatian sa buhay para sa wala lang. Anong ibig sabihin nun? Walang resulta, walang mabuting naidudulot. Samantalang tayong mga Kristyano, inaalaw ng God yung suffering sa buhay natin dahil siya ay merong ginagawa sa buhay natin. Meron siyang, He is preparing us for something. Mamaya po, mas mauunawaan po natin yung bagay nito. Sige po, basahin natin yung sinasabi sa Romans 5:3-5. Sige po, hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao, at ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Alam niyo po, itong Book of Romans, wala pong ibang sumulat nito kundi si Pablo po. Siya po yung nagsasalita sa text na ito. Sinasabi niya sa mga Romans people o mga mananampalataya sa Roma kung ano po yung bunga ng pagtanggap sa Diyos. Kung ano po yung bunga ng pagtanggap sa Diyos. Kung babasahin po natin yung text sa Romans 5, sabi po doon, ang bunga ng pagtanggap sa atin ng Diyos, unang-una, tayo po ay napawalang sala. Tayo po ay na-justify sa ating mga kasalanan. At meron na tayong payapang ugnayan sa Diyos. Ano pa, sabi ni Paul, tinatamasa natin yung kagandahang loob ng Diyos. Then sabi pa ni Pablo doon, kung babasahin natin yung mga previous verses, sabi niya, nagagalak siya dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. O yung tinutukoy niya po dito, yung kaluwalhatian ni Kristo. Then sabi niya po, ikinagagalak din. Hindi lamang yan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Alam niyo po, tayong mga Christians, hindi lang natin kinagagalak yung mga mabubuting bagay o yung mga magagandang bagay na nangyayari sa atin o yung mga magagandang bagay na tinanggap natin sa Diyos. Subalit, sabi ni Pablo, kinagagalak din natin yung mga kahirapan na ating tinitiis. Sabi po ng English version, we can rejoice too when we run into problems and trials. Yan. Sa ibang version po, sabi, not only so, but we also glory in our suffering. Yung word po na glory dyan is katumbas po ng salitang rejoice. Sa Tagalog po is kagalakan. Alam niyo po, si Pablo, ang kausap niya po dito ay mga believers. Ang kausap niya po dito ay mga mananampalataya. Ulitin ko po, sabi niya, we can rejoice too in our sufferings. Sabihin niyo nga, ako'y maaari tayong magalak. Sige nga po, sabihin natin, sa aking kapighatian. Okay. Alam niyo po, sa ating mga tao, pag sinabi nating sufferings, pagdurusa, kahirapan, ito po ay negatibong bagay. Diba po? Minsan may mga thinking po yung ibang tao o ang tao na kapag naghihirap, ay naku, parusa yan. Or malas yan. Diba po? Kamalasan yan. Naku, ibabagsak ako ng pinagdaraanan ko na to. Hindi to maganda para sa buhay ko. At naalala ko lang po, some people, dahil ayaw nilang magdanas ng kahirapan sa buhay,
Lalo na kapag darating ang unang buwan ng taon, nagpapa-feng shui sila, di ba po? Ano ang magiging kapalaran ko itong taon? Ako ba ay makakaranas ng maraming pagpapala? O ako ay magdaranas ng pagdurusa? At ano yung mga maaari kong gawin para makascape ako doon sa aking kapalaran? Di ba po? Maging sa pag-aayos din daw po ng bahay, marami tayong kasabihan na huwag dyan, malas yan. Kapag dyan mo nilagay, magkakasakit buong pamilya natin. Mahirap yan, di ba po? And some of us, para lang makascape doon sa sufferings na tinatawag natin, meron yung iba sa atin or yung ibang tao na mamanata. Diba? Para mawala yung sakit natin sa buong taon na ito, mamanata tayo para tayo ay pagpalain ng Diyos. Alam niyo po, people are doing these things para makascape o para makaiwas sila dun sa sufferings o paghihirap. But we as Christians, iba po yung pananaw natin sa bagay na ito. When we say sufferings o kahirapan, we will go through sa bagay na ito. And we will not escape. Amen po. Amen. So, pag-usapan po natin, what is suffering? Sa Tagalog po, kahirapan, pagsubok, pighati, pagdurusa, o problema. Kung babasahin po natin yung other version ng Bible, sa King James, ang word po na binanggit is tribulations. Yung salita pong tribulation, it is an extreme word. Di ba po? Mabigat po ito na salita, na sabi po sa Greek word, klipsis, hindi ko po alam kung tama yung pronunciation ko, but ang ibig sabihin po sa English word is to be pressed or to be crushed. Alam niyo po yung parang dinudurog ka, parang tinatagtad ka, di ba po? Totoo naman po, sa during ng ating kahirapan, we feel like crushing. Di ba po? We feel like pressing para tayong dinudurog at hindi tayo makahinga. Di ba? Napapatanong na lang tayo, ano yung gagawin ko? Di ba? Ano yung gagawin ko sa sitwasyon na meron ako? Para akong mauupos, para akong mauubos, di ba? Sa bigat ng aking nararamdaman. Maybe someone today ay nakakaranas ng tribulation. Nakakaranas po ng kahirapan. Nakakaranas po ng crushing. Nakakaranas po ng pressure. In different form. Iba-iba po tayo. But alam nyo po, it is not surprise sa ating mananampalataya. Hindi po yun bago. Hindi po yun nakakapagtaka. Kasi even the Lord Jesus Christ, binalaan niya ang mga disciples. Sabi niya sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sabi niya po, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagampayan ko na ang salita, ang sanlibutan. And we know po, maging ang Panginoong Hesukristo, nagdusa po dito sa mundong ito. And tayong mga followers niya, binabalaan niya tayo na tayo rin po ay makakaranas ng mga kapighatian dito sa mundong ito. Ngayon, ang question po, what should be our response sa ating mga kahirapan? Paano po dapat tayo tumugon sa ating mga dinaranas? Alam niyo po, common response ng isang tao is to complain. Diba po? Ano po yun? Normal reaction ng flesh natin. Diba po? Why me? Bakit ako? Paano nangyari to? Ginagawa ko naman to. Bakit hindi siya? Diba po? Minsan nagtuturo pa tayo. Mas mabuti naman ako dun ah. Bakit ako yung nagkaroon ng ganito? Ba't ako yung nakaka-experience na ito?
Relate po ba kayo? Amen. So, we tend to complain. Kanina sinishare po ni Brian yung tungkol sa mga Israelita na pinalaya ng Panginoon mula sa lugar ng Ehipto. Alam niyo po, ganun din yung mga Israelita sa kanila pong paglalakbay sa wilderness. Ang dami nilang complain sa hardship na pinagdaraanan nila. Nagko-complain sila about sa leadership ni Moses, nagko-complain sila about sa pagkain, nagko-complain sila about sa tubig, at sa lahat po ng bagay. Ganon sila mag-respond doon sa sufferings or hardship na kanila pong pinagdaraanan. Ano ba pong common response ng tao? Sabi po, yung pagiging stoic. Pag sinabi po nating stoic, yung you don't show your emotion. Yung parang kahit may pinagdadaanan ka, tinatago mo. Hindi mo ipinapakita na meron kang pinagdaraanan. Diba? You put your plastic smile. Yan, parang iniisip mo na, okay lang to, kaya ko to, mapagtatagumpayan ko to. Or minsan, hindi, alam nila strong ako eh. Diba? Ayokong makita nila akong weak. Diba? Kaya, pepekiin ko yung nararamdaman ko. Pero deep inside, crush na crush ka na. Durog na durog ka na. Diba po? Nasasaktan ka na. Diba? And yung iba po, how they respond sa suffering, they resign or they give up. Parang, ayoko na. Aalis na ako. Hindi ko na kaya to. Diba po? Susuko na ako. Wala na akong gagawin. Uupo na lang ako. Matutulog na lang ako. Magkukulong na lang ako. Kasi hindi ko na talaga kaya to. Magmumukmok na lang ako. Diba? Minsan ganun tayo, diba? Parang sa sobrang heavy nung ating nararamdaman, hindi na tayo nakagalaw. Hindi na po tayo nakapag-isip. Diba po? Pero ano po yung sinasabi ng Bible sa atin? Paano tayo magre-response sa ating sufferings? Sabi po doon, rejoice. Sabihin nyo nga po, rejoice. Rejoice. Ulitin ko po, sabi ng Bible, we can rejoice too when we run into problems and trials. The question is, weird ba yun? Hindi na nga madali yung pinagdadaanan ko, gusto mo pa, magalak ako. Alam nyo, hindi po. Maaari din nating itanong, weird ba si Pablo? Or hindi ba nararamdaman ni Pablo yung pinagdaraanan ko? Kasi ang bigat na nga, sinasabihan niya pa tayong mga Kristiyano na mag-rejoice. Siguro di niya nararanasan yung nararanasan ko. Bakit ini-encourage niya pa ako ng magalak sa gitna ng kahirapan? Alam niyo po, kung kilala niyo po si Paul, when it comes to suffering, Paul has a great experience sa bagay na yan. Sige po, basahin ko lang po yung sinasabi ng 2 Korinto tungkol sa kung ano po yung pinagdaanan ni Paul. Sige po, kung may Bible po kayo, pabuklat po ka ng 2 Korinto 11:23 to 28. Ayan, sige po, basahin ko po yung experience ni Pablo. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila. Para akong isang baliw na nagsasalita ngayon, higit ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas marami akong beses na nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses.
at madalas nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo, 3 ulit kong naranasan hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan at minsay buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawing ngunit wala man lang maibalaban. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng iglesia. Imagine, yung taong nakaranas ng grabing gantong pagsubok sa buhay, ine-encourage tayo na mag-rejoice in the midst of our sufferings. Alam niyo po, when we say rejoice, hindi naman po yung sinasabi na kapag meron kang problema, kailangan palagi ka pong nakangiti. Diba? So, kailangan hindi ka umiyak. Yung bawal ka umiyak. Diba po? Alam niyo po, si Paul rejoiced not in the process of pain, but in the purpose of pain. Doon siya nagagalak. Doon po sa purpose o dahilan ng sufferings na kanya pong pinagdadaanan. Rejoice na does not mean na kahit hirap ka na, ngingiti ka lang. Rejoice means dahil alam mong itong pinagdaranasan mo ay may mabuti madudulot. Alam niyo po, mayroon akong nabasang isang illustration, kagaya po ng isang nanay na buntis na manganganak. And alam niyo po, lalo na yung mga nanay na naka-experience na ng panganganak, alam niyo kung gaano kasakit, gaano kahirap ang manganak, 'di ba? Yung kung maririnig pa lang yung screams o yung sigaw nila kapag nanganganak, kung makikita mo yung sweat, yung pawis nila, 'di ba po? Pero kahit alam ng nanay na ganun yung mai-experience nila kapag sila ay manganganak, pag tinanong mo sila, pag tatanungin mo yung nanay na manganganak, o susuong ka pa ba? Idadaan mo pa ba yan sa proseso? Di ba, wala namang nanay na humindi. Di ba po? Kahit na alam nila na yung ganun kahirap, yung pagdadaanan nila, tinutuloy nila kasi for they know that they will rejoice doon sa magiging result ng kanilang panganganak. Ano po yun? Which is yung precious baby. Diba? Normally, diba, nakikita ko, sabi ng mga nanay, kapag nahagkan na nila yung kanilang mga anak, parang nakakalimutan nila yung sakit na pinagdadaanan nila. Diba po? Yung birth pains na kanilang pinagdadaanan. Alam niyo po, ganun din sa ating mga Kristiyano. Diba po? Hindi tayo nagre-rejoice because of dun sa, in the process of suffering, but alam natin na may magandang outcome yung lahat ng ating pinagdadaanan. Alam niyo po, one time nabasa ko sa Bible, yung mga disciples, nung after ng Pentecost, di ba naging on fire sila dun sa pagpipreach ng gospel. At every time na nakikita sila ng mga Romano, kinukulong sila at hinahagupit sila dahil sa kanilang pagpoproclaim ng gospel. Alam niyo po, matapos nilang hagupitin ng mga Romano, after po nila makalaya, they are rejoicing. Sila po ay masaya. Sila po ay nagagalak dun sa nangyari sa kanila. Bakit? Kasi nagagalak sila dahil sinasabi nila na nakikihati sila doon sa sufferings na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ganon sila. Mga baliw po ba sila? Hindi. 'Di ba? So,
alam nila na yung pagpapagal na ginagawa nila, yung mga sufferings na na-experience nila, it will result something. Hindi lang sa buhay nila, maging sa community nila. Naalala ko may nagsabi sa akin, kaya nga tayo nakakakilala ngayon dahil yan sa sufferings na na-experience ng mga early fathers natin, ng mga early churches. Kung hindi dahil sa kanilang pagpapagal, kundi hindi dahil sa kanilang pagtitiis para ibahagi yung salita ng Diyos, hindi din tayo makakakilala sa Panginoong Hesukristo. Sabi po ni Paul, response and suffering because Paul knows God is working in our life. Those sufferings are not meant for nothing. Di ba po? Hindi lang para sa wala lang. Now, what are the purpose of suffering? Ano po yung dahilan kung bakit inaalaw ng God na mag-suffer ang isang tao? Sabi po, number 1, suffering produce perseverance. Sa Tagalog po, ang kahirapan ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang kahirapan ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Suffering produces perseverance. Endurance po, pag sinabi nating endurance, it is an ability to keep going when we feel like stopping. Yung, di ba pag sinasabi nating endurance sa isang tumatakbo, the more na mas tumatakbo siya, tinitrain niya yung sarili niya na tumatakbo, mas nagiging malayo yung nararating niya. Mas nagiging malayo yung kaya niyang takbuhin. So, alam niyo po, sa ating mga Kristiyano, when we say endurance, it is an ability to trust God for longer stretches of time and through greater degree of difficulties. Ano pong ibig sabihin nun? Gaano man katagal ang paghihirap, gaano man kagrabe o kalaki ang pagdurusa, ikaw ay mananatiling nagtitiwala sa Diyos. And ayun po ang ibig sabihin ng endurance. Gaano man katagal, gaano man kahirap, mananatili ako nagtitiwala sa Panginoon. And alam niyo po, yung word na endurance dyan, in Greek po, sabi, it means daw po, hupomone. Yung hupo means under, and yung mone is abide. Kung pagsasamahin po natin, it is under abide or understay or remain under pressure or yung ability to steady, yung ability to abide. Isa po sa mga senaryo sa Bible, yung mga disciples, nung sila po ay nasa bangka, sila po ay inaano ng malakas na hangin at malakas na bagyo. Habang na-experience po ng mga disciples yun, na binabagyo sila, ang Panginoong Jesus po natutulog dun sa dulo ng bangka. Since malalaking alon yun at malakas na hangin, ginising ng mga disciples ang Panginoong Hesukristo. Ang tanong ng mga disciples sa Panginoong Jesus, Guro, baliwala ba sa inyo kung kami man ay mapahamak? Alam niyo po, nung pagkarinig yun ng Panginoong Jesus, agad-agad nirebuke ng Panginoon yung hangin at sinabi niya sa mga alon, silence, be still. At pagkasabi niya po nun, there was a great calm doon po sa dagat. Sabi niya, why are you afraid? Do you still have no faith? Sabi niya po sa mga disciples. Alam niyo po, sometimes we're like the disciples during hardship. Nagpapanik tayo, di ba po? Hindi natin alam yung gagawin natin. And sometimes we're like asking God, Lord, wala ka bang paki sa akin? Kagaya ng tanong ng mga disciples.
Alam niyo po, same word na kagaya ng sinabi ng Panginoon sa hangin at sa mga alon. Silence, be still. And the same word na nakita ko na message ng Lord sa atin whenever kapag tayo ay dumuraong sa mga hardship. Be still sa ating Panginoon. At nakita po natin yung sumunod na nangyari doon. There was a great calm. Magulo man yung paligid, magulo man yung isip natin, magulo man yung puso natin, alam niyo po, yung calm o yung peace, magmumula lamang po yun sa ating Panginoon. Gaano man kagulo, kapag ang Panginoon ang nagpakalma, wala pong kapangyarihan yung anumang sufferings sa buhay natin. Amen po. Amen. And yun yung sinasabi na yung paghihirap natin, nagpo-produce po ng perseverance. Nagpo-produce po ng endurance. Amen po. Amen. So, ano pa po yung purpose ng sufferings? Sabi po ng Romans 5:3 dun sa text natin, not only so, but we also glory in suffering because we know that suffering produces perseverance. And second po, perseverance produce character. Sabihin nyo nga po, character. Sa Tagalog po, ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Alam niyo po, ito po yung kailangang ma-develop sa bawat isa. Yung ating character. Naalala ko, sabi ni Ate Mean, suffering makes us, kung natatandaan niyo pa po, suffering makes us better, not bitter. Diba po? Yung mga kahirapan natin sa buhay, hindi po yan para po sa ating ikabubuti yun, hindi po yan para tayo ay maging bitter. Suffering builds our character. Sabi po dito, faith needs exercise to grow. And the best gym is suffering. Yun daw po yung best exercise para po lumago ang ating pananampalataya. In Greek word po, yung character, sabi po, it's dokine. Means po, tested and tried character. Ibig sabihin po, validated, proven. Dumadaan tayo sa mga paghihirap at kahirapan para tayo ay makapasa. Para yung mga character natin masabing, check. Tested na yan. Ayan, na-test ko na yan, yung character niya proven. Yung faith niyan, kahit idaan mo sa apoy, totoo yan. Genuine yan. Diba po? Kagaya nung isang ginto na dinadarang sa apoy para makita yung pagiging totoo niya. So, ganun din po ang ating pananampalataya. Genuine faith stand up in the tribulation. Nananatili po, nakatayo ang isang taong may totoong pananampalataya. And God allows suffering para makita natin, totoo ba yung pananampalataya ko? Di ba po? Kilala po natin yung mga popular characters sa Bible, yung nakasulat sa Hebrews 11. Sila Abel, sila Abraham, sila Enoch, yung mga Hall of Faith. Diba po? Nakita natin how the Lord tested their character, yung their walk sa Panginoon, para nasabi na they are faithful or they are righteous sa paningin ng Panginoong Diyos. And it is the real growth na tinatawag. Diba? Last week pinag-usapan natin yung God-given growth. And I'm sure kapag God allows us to go through the suffering, it is an avenue rin po para tayo ay lumago sa ating spiritual na buhay. Tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Amen po. Amen. And through sufferings, binabago po yung ating character. Binabago po ang ating buhay. And pangatlo po, basahin ko muna to.
perseverance, character, and lastly po, character produce hope. Sa Tagalog po, ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Alam niyo po yung hope dito is not based on our situation o sa mga bagay na nakikita natin, but ito po yung hope na certain and it relies upon God's power, His promise and sacrifices for us. At hindi po ito sa mga bagay na ginawa natin. Ito po yung pag-asa na hindi tayo ipapahiya. Hindi tayo bibiguhin dahil sabi po ng verse 5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Hindi tayo bibiguin dahil binuhos na sa atin ang pag-ibig ng Diyos sa puso natin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng banal na Espiritu na nasa atin. And thank God for giving us His Spirit to endure yung trials natin sa buhay. Knowing that those sufferings is temporary and not eternal. Knowing that those sufferings is to refine us para tayo ay mas lalong maging karapat-dapat sa Panginoong Jesucristo. Whatever you are going through, the Bible calls us to rejoice, knowing that our suffering produces perseverance, character, and hope. And gusto ko lang po basahin yung sinasabi ng Matthew 7:13 to 14. Sabi po dito, ang makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang pupunta sa buhay at kakaunti at nakakatagpo. Ngayon, alam niyo po, in Kingdom of Heaven, meron pong dalawang daanan. Yung makipot na daan at yung malawak na daanan. Sabi po ng Bible, dun sa malawak na daanan, maraming pumapasok dun. Bakit? Kasi madali yung buhay doon. Madali kang makakadaan doon sa malaki yung daanan. Pero sabi ng Bible, yung end po nun, kapahamakan. Pero yung mga taong pumapasok doon sa makipot na daanan, though makipot, alam natin, mahirap. Madami kang susuungin. But, alam nyo ba, kakaunti yung pumapasok doon, kakaunti rin yun nakakatagpo niyon. Knowing na kapag tayo po ay dumaan sa makipot na daanan, magiging maganda po yung ating kahahantungan. Amen po. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Panginoon, kami po'y patuloy na lumalapit sa inyong banal na trono sa umagang ito, Panginoon. And we thank you, Panginoon, na dahil po sa inyo, Panginoon, we are able to rejoice, O God, knowing, O God, that you have a purpose, Panginoon, sa aming pong mga pinagdaraanan. Thank you, Lord, for all the hardship, Panginoon, for all the sufferings, Lord, na inalaw mo, Panginoon, na aming pong maranasan, O God. Para po kami ay lumago, para po kami ay magkaroon ng endurance, Panginoon. Para po kami ay lumago sa aming character. At higit sa lahat, para po kami ay magkaroon ng pag-asa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tunay, Lord, na kayo po ang nakakalam ng aming mga puso. Alam niyo po, Lord, yung aming mga encounter sa aming buhay, Lord God. At patuloy po namin ipinagkakatiwala sa ang lahat ng yun sa inyo, Panginoon. Dumating man sa buhay namin, Panginoon, na inalaw niyo kami, Panginoon, na sumuong, O God. Pangahawakan namin yung mga salitang ito, O God, dahil alam namin, Panginoon, ito po ay makakabuti sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy po kayong maluwalhati sa aming buhay, maging sa aming kalagitnaan, Panginoon.
At patuloy po namin i-declare na kayo lamang po ang aming kailangan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Sige po, once again, palakpakan po natin yung ating. Sige po, tayo ay makakaupo na. For our discussion po, isa lamang po yung question. Meron ka bang pinagdadaanan ngayon or dumaranas ka ba ng anumang paghihirap? Sa tingin mo, ano yung dahilan kung bakit inaalaw ng Lord na ma-experience mo yung bagay na to? Yun lang yung ating pag-sharing sa atin pong groupings. Okay po? Okay, sige po, yung mga grupo natin, tayo po ay magsama-sama. Yung mga kabataan po sa labas, yung mga tatay po sa likod, yung ating mga young mommy dito po sa unahan, then yung ating mga nanay po sa gitna. Maghati na lang po sa dalawa. Lamang po, God bless you po.
dalagang ina dito.